Hello, magandang umaga sa ating lahat, mga guys, mga learners, yung nakapanood sa aking video. So, talagang masayang umaga, simula ng ngiti sa umaga, mga guys, mga learners, yung nakapagpanood sa itong vlog. Itong vlog natin, guys, itong EPP, EPP 5, week 4 or to 5. Ito ay pinamagatang pakinabang sa pagtanim ng halamang gulay sa ating pamilya, sa ating sarili at sa ating pamayanan. Don't forget to subscribe to our subscription vlog, my friends. Okay, sa hindi pa natin pagpatuloy ating talakayan, meron tayong intro. Okay, welcome to our vlog, mga friends, sa video about EPP 5, quarter 1, week 4 to 5. Pakinabang sa pagtanim ng halamang gulay. Okay, marito ang layunin na talakay ang pakinabang sa pagtanim ng halamang gulay sa ating sarili, pamilya at ang ating pamayanan, mga learners. Okay, so awitin natin itong okay, meron tayong larawan dito. Okay, ito ang larawan ng bahay kubo. Kita natin kanina. Alright, so dito sa bahay kubo, awitin natin ang bahay kubo, mga learners, mga viewers lang dyan. Ako lang mag-lead nito dahil to ay video lang, mga learners, mga viewers. Kahit mga malaki ito ay pwede itong ibalik natin ating pag-aral. Kaya awitin natin ang bahay kubo. Handa na bang lahat? Kaya sabayan mo lang ako. Kahit pa sa aking boses, pero ating tunghayan ang awit na bahay kubo. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, kondol, patula, opo, kalabasa, at saka mayroon pa labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay maraming linga. Sa paligid-ligid ay maraming linga. Okay, mayroon ding Bisaya ito, guys. Ang among balay. Okay, awitin natin ang Bisaya nito. Among balay, nindot bisan gamay, sa palibot may tanom, prutas og utanon, saging kaimito, tambis abukado, pitsay balatong og repolyo, kamunggay alugbati, kapayas og mga sili, may mga kalabasa, labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, ahos og luya, guyabano, mangga ug mabulo, guyabano, mangga ug mabulo. Okay, ito guys ang awitin. So sa bahay kubo, pagbigay ng mga halamang gulay na magit sa awiting bahay kubo, mga guys. Mayroon tayong singkamas, talong, sigarilyas at mani. Okay, mayroon ding malunggay, kamatis, ano pa, mga upo, patula. Marami na banggit yan sa bahay kubo, mga guys. Pakpakan din ating mga sarili, yun nakapag-memorize at nakapagsagot sa mga halamang gulay. Sa ating lahat ng nabanggit dyan ay mga halamang gulay, mga guys.
Okay. So mga halimbawa ng halamang gulay ay makasarap tulad ng mga malunggay, talong, alugbati, mayroon ding mga papaya or kapayas. Matagpuan dyan sa Kantang Bahay Kubo mga guys. Okay, sino ang may tanim na halamang gulay sa kayang tahanan? Itaas lang ang inyong mga kamay. O dyan sa video, i-print lang dyan sa comment section kung ano mga gulay ang nasa tahanan nyo. Okay, kung mayroon kayong talong dyan, so kayo magsagot, alugbati, malunggay, patula at iba pa. Okay, anong gulay ito? So mayroon tayong mga malunggay, talong, sigarilyas, mayroon bang masarap na magulay, mga pitsay ba, alugbati, napakainam dyan mga guys. So yan ang ating dapat tanim sa ating bahay, mga learners. Okay, ano ang kalagahan ng pagtanim ng gulay? So maraming kalagahan guys. So ibigay sa atin ng bitamina kapag ito ay gawing gulay natin. Okay, lagyan natin ng mga dilis, iba't iba pang mga dapat nating ilagay dyan sa ating gulay. Ito ay papasarap. So ano ang nitulong ito sa atin? Ito ay bigay sa atin ng sigla, glow sa ating katawan dahil yan ay membro sa Glow Foods ang malunggay mga guys. Okay, ikaw lang sa comment section ang inyong sagot. So, mayroon bita ito guys, ang isa sa mga residente sa Quezon City nagtanim ng maraming gulay sa kanilang bakuran. Talagang masaya ang kailang pagbalita dahil ito ang napakaraming gulay na kailang tanim at ito ay talagang nagbigay daw sa sustansya o vitamina sa sarili, pamilya at pamayan daw. Yan ang sa mga balita na dyan sa Quezon City. Kahit maski sa ang balita, yan mga bata ang pinaka-importante ng mga tanim, halaman, gulay dyan sa ating paligid. Okay, so at this moment, ito ang ating paksang aralin, ang ating tinaguan paksang aralin mga guys, pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay sa sarili, sa ating pamilya at sa ating pamayanan. Okay, pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay sa ating sarili. Sa ating sarili, mga learners, so ito ay maaring nagkonsumo bilang pagkain, nagsilbing libangan, or nagsilbing pang-aliw at ehersisyo dyan sa ating sarili. Okay, yan na isa sa mga pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay sa ating sarili. Dito, maring ito ay nagbigay ng malagang sustansya sa katawan. Nagsilbing ehersisyo daw dahil gumagamit tayo ng lakas sa pagtanim. Maring gawing konsumo itong para sa ating sarili, mga learners, mga viewers yan. So sa ating pamilya, nagbibigay ng sapat na pagkain para sa pamilya. Maring magsilbing hanap buhay. Okay, hanap buhay dyan kapag ipagbili natin yan, magkaroon tayo ng pera. So maaring ibinta at makadagdag ng kita ng pamilya. So ibinta yun, ilako natin sa merkado o palengke, magkapira tayo. Makadagdag ng kita yan ang tungkol sa mga halamang gulay mga guys. Okay, mayroon ding family bonding dyan sa pamilya. Yan ang at dito naman sa pakinabang sa pamayanan mga guys, ay talagang nagbigay ng lamig o malamig na at sariwang hangin pa ang mga halamang gulay. Totoo yan, oxygen, no? Bigay na oxygen na kailangan ng mga tao sa pamayanan. So, magkaroon tayo ng malanghap tayo ng mga preskong hangin o oxygen. Din, nagbibigay ng lilim, lalo na yung malaking halaman. Nagbigay ng lilim yan or landong sa ating paligid. Then, napapaganda sa payanan at kapaligiran. Ito ay isa sa mga decorative purposes ang halamang gulay mga guys, mga learners. Sa ating, lalo na sa ating kapaligiran sa pamayanan. Kaya bukod sa sarili,
at pamenan, saan o kanino pa nakatutulong sa pagtanim ng halamang gulay, mga viewers. So bukod sa sarili, ulitin ko, sa pamilya at pamenan, saan o kanino o nakatulong ang pagtatanim ng halamang gulay. Okay, itong sa lupa, mga guys, tumutukoy ito sa lupa or yuta sa Bisaya, lupa, nagiging mataba ang lupa dahil sa mga nalanta nating mga gulay katapos nating anihin. Then, so sa ating earth o sa ating mundo, nagdagan ng buhay ang mundo. So mabuhay-buhay ng mundo dahil sa ating halamang gulay. Nagiging natural ang itsura ng ating mundo. Okay? Then kung makapit ang mga malaking ugat sa lupang taniman, kaya't nakaiwas sa landslide o pagguho ng lupa. Lalo yung mga malaking mga malunggay at malaking mga papaya, guys. Kung makapit yun sa yung malaking mga ugat nila, kaya nakaiwas sa landslide pagguho ng lupa, mga learners o guys. Paano makatulong sa inyo ang pagtanim ng halamang gulay? Sa tingin nyo, bakit dapat simulan na ang pagtatanim ng halamang gulay? So sa ating comment section, tandaan lang mga guys, na sa magsimula tayo ng magtanim ng halamang gulay dahil ito ay nagpaganda, nagbigay vitamina sa ating at iwas gastos din tayo dahil meron tayong sariling mga itanim na mga halamang gulay. So dalian tayo makapupo or makaani dyan sa ating bakuran. Okay, tandaan, sa pamagitan ng araling ito, naging malinaw ang mga malagang benepisyo ng pagtanim ng halamang gulay, hindi lamang para sa ating sarili, pamilya at pamayanan, kundi pati na rin para sa lupa at mundo. At palagan ng halamang gulay, mga guys, ay hindi lamang tungkol sa pagkaroon ng masustansyang pagkain, kundi pati na rin sa pagtutulungan at pagpapalaganap ng kaalaman para sa mas maayos sa buhay para sa lahat. Okay, so sa ating pagtataya or pagsubok, so sagutin natin ng tama o mali ang ating sagot. Okay, number 1. Okay, magsanda lang yung papel ba o notebook dyan sa iyong bahay. Yung nagpanood sa ating pagsubok. Yung mga learners na out of school youth ba? Mga learners na talagang grade 5. Dyan nakapanood sa aking vlog. Okay, nakapagbibigay ng vitamina ang mga halamang gulay. Tama ba o mali ito? Okay, sagot yan sa inyong pag-iisip lang o sa naka-answer dyan sa inyong notebook or papel dyan sa inyong bahay. Kapanood, no? Number 2, nakalilibang o nakaaliw na gawain ang pagtatanim ng halamang gulay. What's your answer, mga viewers dyan? Malaki dyan nakapanood sa aking vlog. Nakalilibang o nakaaliw na gawain ang pagtatanim ng gulay o halamang gulay. Tama ba? Mali ang inyong sagot. Okay. Sunod, number 3, ang mga halamang gulay na tanim ay nakalilikha ng carbon dioxide. Makabigay ba ito ng carbon dioxide or mga parang usok ang halamang gulay? Tama ba? Mali ba inyong sagot? Okay, number 4, lalo nitong sinisira ang itsura ng paminan, kapaligiran ng ating mundo. Tama ba? Mali ang inyong sagot nito? Lalong sinisira daw ang itsura ng ating pamayanan, kapaligiran at ng ating mundo sa pagtatanim ng halamang gulay. Number 5, maring pagitaan ang pagtatanim ng halamang gulay. Okay, sino ang nakapagsagot ng okay, let's check mga friends. So number 1, let's go back to number 1. Number 1, ang sagot ay okay, tama. Tamang-tama, makapabigay ng vitamina ang mga halamang gulay. Tama yang sagot, number 1. Number 2, let's check number 2, nakalibang na gawain ang pagtanim ng halamang gulay. So what's your answer? Yung nakapagsagot ng tamang-tama. Number 3, ang mga halamang gulay halamang gulay na tanim ay nakalikha ng carbon dioxide.
carbon dioxide ba? Maling-mali yan mga kung nakapasagot yan ng mali. Yung pagsagot ng mali ay that is really correct yan. Okay, hindi carbon dioxide kundi oxygen mga guys. So, yung nagpasagot ng mali, tama yan. No? Number 4, sinisira ang itsura ng pamilya kapaligiran at ang ating mundo. The correct answer is mali. Hindi ito nakasisira. Number 5, maari itong pagitaan ang pagtatanim ng halamang gulay. Okay? So, napakasarap ito ang pagsagot. Tamang-tama mga guys. Yung pagsagot ng tama dyan sa mga viewers, talagang very accuracy ang yung pagsasagot. At very excellent. Hanggang dito lang sa aking video about sa EPP 5 quarter 1, week 4 to 5, mga friends. Maraming salamat sa manood. Subscribe, click all button bells so that updated pa kayo sa sunod ko mga vlog, sa mga video lesson tutorial, mga friends. Maraming salamat. Tersos Creation Vlog. Thank you. Bye-bye.